Good morning, Sandro. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alvin Pura, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning din sa iyo, Amor, at good morning din sa inyong mga viewers. Mr. Pura, kahapon po ay talaga namang naranasan natin ang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi ng ating bansa. So, medyo maraming lugar ito nga inulan kahapon, ano? So, ngayong araw na ito ng Martes ba, makakaasa ba tayo na ito pa rin yung senaryo na mararanasan natin sa ating panahon? Yes, Amor, magpapatuloy ang ganyang panahon natin dahil nga po sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at yung ating low pressure area. Sa ngayon, yung ating low pressure area ay nandyan sa 230 kilometers west or kanlurang bahagi po ng Ambulong, Batangas. Ito pa ay palabas naman rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit, nakapaloob po yan sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na siya nagdadala ng kaulapan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Lalo-lalo na dyan sa Mimaropa po. Ang Mimaropa ngayon ay makakaranas po ng maulap na papawirin na kung minsan ay may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaari po yung magdulot ng mga flash floods at landslides. Kaya po ng ating mga kabayan dyan sa area ng Mimaropa ay naabisuhan po natin na mag-ingat po at maging alerto sa mga possible flash floods at landslides. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa, kasama na dyan ang Metro Manila, magkakaroon po tayo ng maulap na papawirin na kung minsan ay may mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Mr. Pura, dahil nga tayo ay nakakaranas pa rin ng pag-iral nitong low pressure area dito sa ating PAR, kamusta na ba ang status itong ating hanging habagat o yung southwest monsoon na alam naman natin na magpapaulan nga ito sa western section ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Lumakas na ba itong hanging habagat natin? At kung hindi, ano ba ang dahilan ng mga pag-ulan na naranasan natin dito sa Metro Manila? Meron tayong hanging habagat ngayon pero hindi siya ganun kalakasan at ini-enhance din siya ng ating low pressure area. Subalit inaasahan natin paglabas po ng ating sama ng panahon o yung ating low pressure area ay maaari po yan mag-intensify at mas papaigtingin niya pa yung ating hanging habagat at siya makakapagdala ng pag-ulan dito sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon ang ating dahilan or ang dahilan po ng malaking kaulapan po sa malaking bahagi ng ating bansa, yan tinatawag nating Intertropical Convergence Zone at yung ating wind convergence ng low pressure area na siyang nakaka-apekto nga dito sa Central Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Ayan po, para po sa ating mga kabayan na nagtatanong kung bakit po tayo inapapadala sa mga pag-ulan dito po sa Kamaynilaan at sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Yan nga po ay dahil dito sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone at hindi po dahil sa habagat o anumang bagyo o low pressure area. Ngayon nga po, ito naman, Mr. Pura, ito nagtatanong din ang ating mga kababayan kung hanggang kailan kaya natin inaasahan yung mga ganitong klase ng panahon, yung masungit o maulang panahon natin, or kailan ba tayo makakaasa na magkakaroon na tayo ng improvement sa ating panahon? Yes, Amor, magpapatuloy ang ganyang panahon natin na medyo maulan po tayo sa malaking bahagi po ng ating bansa. Subalit pagpasok ng Thursday, dito po sa area ng Mindanao at Visayas, ibang bahagi ng Bicol Region at Northern Luzon ay makakaranas po tayo ng pag-improve or gradual improvement po ng ating weather. Subalit sa Thursday naman ay yung ating low pressure area ay nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility at medyo may possibility lumakas po yan. Yun naman ay magdadala ng hanging habagat or magpapaibayo ng ating hanging habagat na magdadala ng mga pagulan dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At Amor, bagamat magkakaroon tayo ng improved weather dyan sa pagpasok ng Thursday, ay meron tayong inaasahan pang posibleng mabuong isang low pressure area. Dito naman po yan sa eastern section po ng Mindanao at pagpasok ng Friday, ang trough po niyan or yung extension niyan ay maaari ng makaapekto dito naman sa area po ng Mindanao. Naku, ayan po mga kabay, narinig naman po natin na posibleng meron na naman tayong panibagong sama ng panahon na sumunod agad dito po sa palabas pa lamang dito sa ating West Philippine Sea. Kaya po mag-monitor po tayo ng ating panahon sa lahat ng oras. At dahil napag-usapan na nga rin natin itong low pressure air na ito, Mr. Pura, kung mapapansin naman natin itong LPA na ito ay talagang nagtagal pa dito sa ating bansa. Kahit ito naman ay naglandfall na dito sa may Davao Oriental na alam naman natin na kapag naglalandfall ang isang low pressure area o bagyo, ito ay nalulusaw o kaya naman ay humihina. Pero bakit dito sa case nitong LPA na binabantayan natin ngayon, bakit maglilimang araw na siya dito sa ating Philippine Air Responsibility at hindi pa ito nalulusaw o hindi pa rin lumalabas ng ating PAR? Actually, Amor, medyo favorable yung condition natin para do sa ating low pressure area para mag-develop. Kung sakali pong yung low pressure area natin ay hindi naglandfall at dyan lang po yan dumaan sa karagatan, ay mas malaki po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo yan. So since naglandfall nga po yan, ay hindi po siya makahigop ng lakas or may friction po tayo, so hindi pa siya nagiging bagyo. Subalit yung ating hangin ngayon ay medyo warm and moist.
isa po yan sa dahilan upang makabuo po tayo ng mga sama ng panahon. At yung kanyang wind convergence din ay maayos po ang feed ng hangin sa kanya, o yung circulation niya po ay medyo organized. At pati yung outflow niya o yung paglabas ng hangin niya. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon ay bagyuhan po tayo. Buwan ng July, September at saka August ay marami po tayong mga bagyo. Dahil nga po doon sa panahon natin na yung hangin po natin ay medyo favorable po sa mga production ng mga sama ng panahon. Pag panahon po ng December at January, yung panahon po natin ng amihan, medyo malamig po yung ating hangin. At pag ganito pong malamig ang ating hangin ay medyo hindi po nakakabuo yung ating mga bagyo. At kung meron tayong low pressure area noon, pag tumama po sa lupa sa panahon ng Disyembre at February or sa panahon po ng amihan, ay mas madali po siyang malusaw. Sa ngayon po, favorable po ang mga conditions natin para sa bagyo. At since tumama nga po ito sa lupa, hindi po ito nakaagad nakakuha ng lakas at nagpatuloy siya mag-iisang low pressure area. At pag inaasahan naman natin, paglabas nitong ating sama ng panahon at low pressure area, ay malaki po ang tsansa nitong mag-develop na mag-iisang bagyo. Ayan po, nabigyan na tayo ng paglilinaw tungkol dito sa mga katanungan natin tungkol dito sa ating panahon. Maraming salamat, Mr. Alvin Pura, sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Magbigay na lang po tayo ng tips para sa ating mga kababayan. Maraming salamat din, Amor. At para nga sa araw na ito, magpapatuloy po ng makulimlim po ang ating panahon at may mga chances ng mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan. So ang ating mga kababayan po ay patuloy po tayong mag-ingat at mag-alerto at magdala po tayo ng anumang pananggalang sa ulan at upang makaiwas po tayo sa abala. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Carla.